Hello guys, so kumusta kayong lahat? So itong vlog na to ay sobrang tagal ko na tong gustong gawin. Siguro guys, mga 1 to 2 years ko pa tong gustong i-upload. No? Lagi ko tong sinasabi do sa may page ko na kung sino ba yung mga gusto maging YouTuber, gagawa ko ng tips. No? So sobrang tagal na nitong video na to in the making. So yung mga technical terms natin, yung mga technical na ginagawa sa may YouTube, hindi ko muna i-discuss dito. Okay, no? So ito muna ay para ma-prepare yung iyong sarili once na maging YouTuber ka. Okay? Kasi yung iba kasi akala nila pag naging YouTuber ka na, ito na yung dream job mo, okay na lahat, no? So, hindi totoo yun, guys. Maraming mababurn out ng mga YouTuber. Papansin nyo, ang dami nila ng subscriber pero bigla silang nawawala sa YouTube. So, mamaya guys, no, sasabihin ko sa inyo kung ano yung tingin kong dahilan kung ba't nawawala sila sa YouTube. Okay. So lahat ng sasabihin ko dito guys is based on my experience lagi, no? Katulad nga ng sinasabi ko sa inyo sa aking mga vlog, no? Lahat ng mga tinuturo ko sa inyo ay laging based on my experience. Kasi guys, di talaga ako mahilig mag-research, no? Mas gusto ko natututunan yung isang bagay tapos yun yung tinuturo ko sa inyo. Tip number 1 guys is give the people what they want, not what you want. So nag-start kasi ako guys maging YouTuber nung pandemic. Okay, nung pandemic kasi guys wala akong ginagawa. Katulad nga lagi ko sinasabi, nasa probinsya lang ako, no? So palamunin ako ng tatay ko. So ang ginawa ko nun guys ay walang internet doon sa may probinsya namin. So nagpapakabit ako ng internet kaso nga pandemic so wala nagkakabit. So ang ginawa ko nun, bumili ako ng PLDT na prepaid na internet. So nung nabili ko guys yung PLDT na yun, no, ginawa ko siya ng content doon sa may probinsya namin. Mahirap talaga magpa-install ng internet ngayon. Pangatlo, kung may installan ka man, normal talaga, sa kalakaran talaga ng pagpapakabit na internet, yung meron kang padulas. So ang una ko talagang gusto, yung gusto ko talaga na maging channel na to is about tech. Okay, about technology, no? Kamukha nila Unbox Diaries, nila Mr. Who's the Boss, nila MKBHD. Yan yung mga gusto ko talagang maging YouTuber. Or pangalawa guys, maging lifestyle channel like kay Kong TV. Okay, yung sikat ka, artista ka, pina-follow ka ng tao kasi sikat ka. Okay, no? So yan yung mga gusto ko maging channel dati. Katulad nga na sinasabi ko sa inyo, no? Dati nasa networking company ako. Nung panahon na yon, sobrang sikat namin. Meron kasi doon na tinatawag na mga leader. So kami yung tatlong leader doon. Ang tawag sa amin is El Presidente. So kami yung nagmamanage ng buong grupo. So yung grupo na yon is sobrang laki noon. Thousands yung members. Tapos kami yung pinagkatiwalaan na mag-manage noon. So ang nangyari noon, sikat na sikat kami. Alam mo yung pag pumunta kami sa lugar nila, halos sambahin na kami. No? So parang ganun guys yung datingan namin. No? So sobrang popular namin. Pero nakakalungkot lang no? At the end of the day, pag uwi namin ng bahay namin, mga gutom kami. So, ano ibig sabihin nun guys, no? Popular lang kami pero wala talaga kaming income. So, doon ako nalungkot. Doon ko naisip guys na hindi mo pala kailangan maging popular. Ang kailangan talaga natin guys is profit. So, tandaan natin guys, no? Gagawin natin tong YouTube na to para kumita ng pera. Okay? So, nasa channel kita kasi gusto mong kumita ng pera through printing. So, yun guys, no? Yan yung tanggapin muna natin bago mo ituloy tong video na to, no? Kasi, ang pag-uusapan talaga natin dito guys is paano ka kumita ng pera sa YouTube. So, nung naisip ko yung bigla akong parang sinampal. Kasi ang gusto ko na naman na mangyari sa my channel ko is maging popular na naman, maging artista na naman. Pero at the end of the day, walang profit. So ang ginawa ko noon ay nag-upload nga ako ng mga ganun, tapos mga video ng mga travel. Pero lang, no? Si Wolverine, ang height niya talaga is 5'3 lang. Kaya nagtataka ako, ba't nilaki na si Hugh Jackman? Si Hugh Jackman, ang laking tao nun. Pero guys, sabihin ko na kagad to sa inyo ha. Kapag ka gumawa ka ng mga travel video, walang pakialam yung mga tao dyan sa mga travel video mo. Okay? Kahit gaano pa kaganda yung editing mo, walang pakialam yung tao dyan sa may travel mo. Pangalawa guys, gumagawa sila ng mga prank video. Again guys, walang pakialam yung mga tao dyan sa mga prank video mo at yung iba nga naiinis pa dyan. Pag nagsisimula kasi maging YouTuber, kung ano-ano lang yung mga ina-upload mo ng mga video, sobrang dami yan, halo-halo. Random talaga, no? Tapos may mapapansin dyan na isang video. Okay? Isang video mapapansin sa'yo. Ganun yung nangyari sa akin guys, no? Kasi may napansin na video sa akin, which is yung nagtatanggal ako ng shark teeth. So guys, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano alisin yung roller marks dun sa Epson na L120. Nung tinanggal ko yung shark teeth na yun, dumami yung views nun. Nung dumami yung views na yun guys, no? Doon ko na guys nakita yung tinatawag natin na niche. Yung niche na yun guys, dyan ka dapat magpapatuloy. So kapag sumikat yung video mo na yun, ang gawin mo, sundutan mo ng panibago pang video na about doon. Kasi guys, doon ka finalo ng tao. Kaya nga nung una yung channel ko, ang pangalan talaga nito is Marlon Ubaldo Experience.
Kaso, wala namang nanonood ng Marlon Ubaldo Experience. So, walang pera doon. Walang profit doon. So, ginawa ko nun guys, pinalitan ko siya, yung Marlon Ubaldo Experience, pinalitan ko to the printing shop. Okay, again guys, gawin mo, mag-upload ka lang na mag-upload ng maraming video. Tapos, kung ano yung nagustuhan sa'yo ng tao, yun yung sundan mo. Yun yung gawing mong channel mo. Kung una talaga, ayoko ng printing channel. Kasi unang-una, hindi talaga to aabot sa tingin ko ng million followers. Kasi nga, printing business, sobrang liit lang talaga ng niche nito. O sobrang liit lang ng mga nagpa-follow dito. So, doon ako napapaisip, no, paano dadami followers ko 2 million kung printing business? Pero dito na ako guys nakilala. Dito ko nakilala guys, no, maliit lang yung kita ko talaga sa YouTube. Ang pinakamalaki kong kinita sa YouTube is 39,000 pesos in a month. Tapos ngayon, nagre-range na lang ako ng 25 to 30,000. So ganyan na lang range yung aking profit sa may YouTube. Pero guys, yung 25 to 30,000, kinikita lang rin naman sa labas yun. So kung gusto mong kumita pa ng mas malaki, bukod sa may YouTube, no, eto guys yung tip number 2. Think about sales. Isipin mo lagi guys na meron dapat mangyayaring sales dyan sa may channel mo. Eto guys yung tingin kong sagot kung bakit maraming YouTuber na sumobrang dami yung followers nila, sumobrang dami yung subscribers nila, pero at the end of the day, nag-quit pa rin sila sa YouTube. Kasi ganito yan guys, nauubusan sila ng content. So kapag nauubusan sila guys ng content, ang nangyari kung ano lang ginagawa nila. Nandiyan guys yung mahiwalayan, nandyan yung mga babae, nandyan yung mga kabit, at kung ano-ano pang content na, alam mo yun, wala naman tayong mapapala talaga. So nagpapasalamat ako guys, no, kasi ang nangyari sa akin ay inisip ko lagi guys yung sales, okay? Hindi ako about dun sa may popularity. So kung ang tingin mo, ginagawa ko tong channel na to para maging popular ako, nagkakamali ka. Okay, again guys, against ako sa may popularity kasi nga nangyari sa akin dati yan, popular ako, pero ang nangyari, wala naman akong sales o wala naman akong profit. So, ang popularity guys, no, hindi natin makakain yan at hindi natin mapapakain yan sa anak natin o doon sa mga pamilya natin. Okay, ang kailangan talaga natin guys is sales or profit. Okay, lagi nyong iisipin guys na kapag gagawa ka ng channel, meron ka dapat sales o meron kang binibenta. Bigyan ko kayo guys ng sample. Sila Kong TV, di ba sobrang dami nilang followers, sobrang dami nilang subscriber. Pero guys, yung pinambibili nila ng mga bahay, mansyon, yung compound, yung mga kotse nila, nakakasigurado ko guys, no, na ang malaking porsyento dyan ay hindi galing sa may YouTube. Malaking porsyento dyan guys, no, galing sa mga brand deals. Or ano kaya, yung katulad ng wife ni Kong na nagbebenta siya ng mga pabango. Okay, may sales sila lagi. So, nangyari kasi guys, nun sa iba na nag-YouTube sila, dumami subscriber niya, dumami followers sila. Kaso nangyari, nagkukwit sila. Ang tawag dun guys is nabe-burnout. Ang burnout guys sa YouTube is totoong totoo. Kaya mapapansin nyo guys na nag-upload ako ng video twice or once a month na lang. Pero guys, hindi ko iniisip na masyado yung income dito sa may YouTube, no? Kasi meron akong sales. Yung sales na yun guys, nanggagaling dito sa may YouTube, pinapapunta ko doon sa may FB page ko. So kahit na bumaba yung income ko dito sa may YouTube, halimbawa kumikita na lang ako ng ganon, 20,000, 15,000, okay lang guys, no? Kasi meron pa rin naman akong sales. Kaya marami na burnout guys sa may YouTube, no? Kasi wala silang sales. Inaasa nila lahat sa may YouTube. Again guys, kung iaasa mo lang sa YouTube yung kabuhayan mo, mabibigo ka lang. Hindi guys, ganun kalaki ang kita dito sa may YouTube. So dapat iniisip mo lagi na bukod sa may pagiging YouTuber mo, dapat meron ka ring sales na ginagamit mo yung YouTube channel mo para makabenta ng mga item na binibenta mo. Kaya nga sinasabi nung iba, kaya lang naman ako nagva-vlog kasi nagbebenta ako, which is totoo naman. Hindi ko naman tinatanggi yun. Totoong totoo yan, okay? Kaya ako nagva-vlog kasi gusto kong makabenta. Okay, ito kasi guys yung way ko or yung marketing strategy ko para makabenta. So as vlogger or as a YouTuber, nakikita niyo yung pagmumukha ko. Okay, so makikita niyo nga na ganyan yung itsura ko. Minsan pawis na pawis pa, minsan may muta pa, or sobrang authentic lang talaga, no? So ito guys, pinapakita ko sa inyo yung itsura ko para makita nyo guys na talagang hindi kami nang loloko ng tao or hindi kami scammer. Kasi kung scammer ako, madali ako makita. So yun guys, no, kung YouTuber ka ngayon or may bala ka maging YouTuber, no, iisipin mo lagi yung niche mo dapat o yung gusto mong gawing topic dyan sa may YouTube channel mo ay dapat merong sales para hindi ka ma-burnout. Kaya maraming nabe-burnout ulit guys, no, kasi nga akala nila kapag ka naging YouTuber sila, kikita sila dito ng milyon-milyon. Hindi guys, hindi totoo yun. Yung kumikita ng milyon-milyon na yon, sobrang dami na rin ng followers nun o sobrang dami na rin ng subscriber nun. Pero kapag katulad kita guys na napili mo is printing niche na kamukha nito, hindi guys malaki ang kita dito, no? So sinasabi ko na agad sa inyo na yung kita ko lang talaga dito sa may YouTube ngayon is
from 25 to 30,000 lang. So ganyan lang siya guys kaliit. So i-compare mo siya guys sa income sa may labas ng pagiging YouTuber, no? So halos pareho lang rin naman sila. Tapos minsan pa guys, bumababa pa yung income ko dyan, no? Ang pinaka bumaba niyan, minsan umaabot siya ng 21,000, no? So ganyan guys kababa yung minsan na nagiging income ko dito sa my YouTube. So tip number 3 guys, no? Be consistent. No? Kasi marami nga kasing nag-YouTube na sa una lang magaling. Sa una lang nila ginagalingan yung kanilang mga editing. Sa una lang nila ginagandahan yung content. Tapos after nun, tinatamad na sila. Pag tinatamad ka guys mag-upload dito sa my YouTube, bumababa rin guys yung revenue mo dito. Marami kasi nagtatanong, sabihin nila na, Sir, di ba marami ka namang video dati ng mga sinauna? So yung pa rin kumikita pa rin yon. yes guys, kumikita yun, no? Pero mas maliit na. At usually niyan guys, no, kapag hindi ka na masyado nag-upload sa YouTube, ay hindi ka na nire-recommend ni YouTube. So hindi ka na pumapasok sa tinatawag na SEO o Search Engine Optimization. No? Kapag sinearch ka nila, kung dati lagi ka nasa top 1, ngayon hindi ka na laging nasa top 1, bumababa ka ng bumababa kasi nakikita nga ni YouTube na hindi ka na masyadong active o hindi ka na consistent dyan sa ginagawa mo. So maganda guys, no? At least mag-upload ka ng video at least once a week o ano kaya twice a month. No? So ako ginagawa ko ganyan, no? At least once or 2 times a month ako nag-upload ng video. Pero kapag kasi sinisipag minsan, ay nag-upload ako ng up to 4 times video a month. So weekly ako nag-upload. Kaya nga dati, like kong sinasabi na, guys, so kumusta kayo? No? So linggo na naman at alas 7 na naman. No? Alam nyo naman na tuwing linggo ng alas 7, may tuturo ko sa inyo na mapapakinabangan mo sa yung printing business. Kasi lagi ako nag-upload ng video dati. So mas marami kang ina-upload na video, mas consistent ka dito sa my YouTube, mas malaki ang nagiging revenue mo dito sa my YouTube. Kesa dun guys sa hindi ka consistent, yung hindi ka nag-upload ng kahit isang video sa loob ng isang buwan. Kasi sa para sa akin sa ibig sabihin ng pagiging consistent, kung ano yung napili mo na niche at doon ka minahal ng tao, mag-stick ka na lang doon. Kaunti lang guys yung mga YouTuber na from ganitong niche, lumilipat sila sa ganito at pina-follow pa rin sila ng mga tao. Okay, katulad nga nung sinabi ko nung rule number 1, minahal ka ng tao kasi gusto nila yung pinapakita mo dito sa my channel na to, no? You are giving them what they want, not what you want. Kasi ako, tinatry ko yan, no? Mapapansin nyo dito sa my channel ko, meron ako mga Marlon Ubaldo experience pa rin na mga video, yung mga travel channel, yung mga itikan ko, pero makikita nyo na wala silang masyadong view. Pero para sa akin guys, no, hindi ko naman ginagawa yun para sa views. Ginagawa ko yun guys, no, as a memories nung mga travel namin sa iba't ibang lugar. At syempre yung mga ginagawa pa namin bukod sa may printing. So ang nanonood lang talaga niyan, ako lang at syempre yung pamilya ko. So hindi ko guys sinaasa yung views nun sa ibang tao o dun sa mga followers ko sa The Printing Shop. So yun talaga guys, wala talagang income yun. Siguro ang income nun, siguro mga 20 pesos, 50 pesos, mga ganun lang guys kalaking income nun. No? So hindi lumalaki guys ang income nun. Pero mapapansin nyo yung mga consistent ko na video about sa may printing, makikita nyo na consistent rin guys yung views nun. So kapag consistent guys yung views nun, no, yung revenue mo sa may YouTube, consistent rin. Number 4 guys, no, huwag kang balat sibuyas. Okay, marami kasing YouTuber na sinasabi nila na pag naging YouTuber ka, huwag kong papansinin yung comment section. Huwag mo na lang basahin kasi maraming basher. So again guys, no, dati ako sa networking company. So kami ulit yung tinatawag na El Presidente, yung pinaka-presidente namin, tapos dalawa kaming vice, okay? So yung presidente namin, siya yung nagmamanage no, about sa mga speech, siya yung maharap sa mga tao. Kami naman dalawa yung vice, yung isa naman, siya naman yung nag-aayos ng mga pupuntahan. Tapos ako naman guys yung tinatawag nila na mananabas. Bakit tinawag nila ako mananabas? No? Kasi dati guys, sa isang networking, may mga groups kasi kami, no? May mga grupo yan, grupo ni ganito, grupo ni ganito. So, ang nangyari yan guys, no? Ini-invite ako sa iba't ibang group to train. So, ano guys ang tinitrain ko? Ganito yan. Kaya ako tinawag na mananabas, no? Kasi ako yung mananabas ng sungay. Kasi sa isang networking company, may mga members talaga na tumitigas yung ulo. So, kapag tumitigas yung ulo na yan, ginagather lahat yan. Tapos ako guys yung pinapa-speech sa may harapan. Tapos ako yung tumatabas ng sungay nila. So, ibig sabihin nun guys, no? Ako yung nagpapabait ng mga networker na lumalaki na yung ulo. Okay, so ganun yung role ko guys, no? Imagine niyo, no? Kung pumapatol ako sa mga naninira o sa mga basher sa akin, no? So, talagang gera yung mangyari, no? Kaso, katulad nga nung sinabi ko ulit nung una, dahil sa ginawa ko na yun, bilang mananabas, doon ako naging popular. Doon ako naging sikat. Pero at the end of the day nga guys, no? Okay, wala akong pambili ng pagkain kasi wala namang profit doon. So, popular nga ako noon, kaso, yung bulsa ko wala namang laman. So again guys, no, hindi ko ginagawa tong YouTube na to para maging popular. Okay, ginagawa ko to guys, YouTube na to for profit o para kumita ng pera. So ganito rin yan guys, no? Kahit ano gawin mo sa buhay mo, gumawa ka ng maganda, gumawa ka ng pangit, still may basher ka pa rin. May maninira pa rin sa'yo, may maiinggit pa rin sa'yo, may insecure pa rin sa'yo. Okay? Kahit anong gawin mo, kahit
anong gawin mo. Kaya nga sinabi nila na para bumagsak ka, ang gawin mo is try to please everybody. Which is hindi mangyayari kahit kailan, okay? Katulad ng ginagawa ko, makita nyo naman yung ginagawa namin. Gumagawa kami ng mga vlogs, so kahit di ka bumili sa amin, okay lang. Kung bumili ka sa amin, hindi thank you. Pero meron pa rin mga naninira na hindi talaga natin naiiwasan. So ang ginagawa na lang namin dun guys, no, kapag ka merong mga negative dyan sa may comment section, hindi namin guys ini-ignore. Personally ako hindi ko ini-ignore yun. Ang ginagawa ko sa kanila guys is binablock ko sila para guys hindi na nila makita yung channel ko. Okay no? So ginagawa ko sila ng pabor kasi naiinis sila sa may channel ko. So ang ginagawa ko, sila na lang yung binablock ko. So hindi namin guys sinotolerate yung mga negative na mga sinasabi sa amin o mga negative comments. So kapag may mga negative comments, ang ginagawa namin doon is binablock talaga namin yung tao na yon. Kasi guys, ang hirap nun, no? Pababayaan mo lang yung comment section na kung ano-ano yung sinasabi sa iyo dyan na wala ka namang ginagawa masama sa kanila. Tapos hindi mo lang sila sinasagot kasi nga sabi nila, hayaan mo sila magrambulan dyan sa may comment section. Para sa kanila yun guys, no? Para sa akin kasi guys, hindi ko inahayaan na mangyari yon. Kasi ang gusto ko guys, itong community natin ng printing business is maging healthy. Kaya nga guys, sinasabi ko sa inyo, hindi ako naniniwala sa competition. Kasi kung makikipag-compete lang ako, wala namang mangyari. Okay, ganoon rin guys sa mga basher o sa mga haters. Kasi kapag sinagot mo sila, wala namang mangyari. Kasi nga guys, ang mga tao, maririnig lang yan kung ano gusto nilang marinig. Hindi ka nila talaga nadidinig. Lalong-lalo na guys, yung mga galit sa'yo. So, halimbawa, nagsalita si ganito, tapos nagpaliwanag ako. So, hindi naman siya nakinig. So, nagsayang lang ako ng energy. So, yung energy na yun, guys, na sinayang ko sa kanya, dapat pala, ginawang ko na lang ng content yun or gumawa na lang ako ng vlog, gumawa na lang ako ng tutorial para dun sa mga taong nagmamahal sa akin. So, mas maganda, guys, i-focus natin yung energy natin dun sa mga nagmamahal sa atin. Huwag na lang natin, guys, pansinin o i-block na lang natin, guys, yung mga tao na naiinis sa atin o nagagalit sa atin kahit wala naman tayong ginagawang masama sa kanila. Kasi yung iba kasi ang ginagawa, nagbabasa pa sila ng comment section. Pagbasa nila ng comment section, nagre-reply pa sila doon. Nagiging keyboard warrior sila, nakikipag-away sila doon sa mga nagko-comment ng masasama sa kanila. At the end of the day, ano nangyari? Wala namang profit kasi hindi ka naman kumita doon. Kung manalo ka man doon, palakihan na lang ng ulo yun, o pataasan na lang ng pride, o palakihan na lang ng ego. Okay, so ganun yung mangyari guys, no? Kapag masyado kang balat sibuyas na lagi kang pumapatol sa mga hindi nagustuhan yung mga gawa mo o hindi nagustuhan yung vlog mo. So guys, meron at meron na ganyan. So yan lang muna guys ang may tuturo ko sa inyo. Yung susunod ay tuturo ko naman sa inyo about sa may YouTube is yung technical side naman. Okay, kasi ito guys yung emotional side about sa may YouTube. Yung susunod guys yung mga technical terms, kung paano ka ba magiging #1 sa may SEO, kung ano ba yung title na dapat mong ilagay, yung thumbnail, gaano ba kahaba yung video. So yan guys, ang susunod natin na tatalakayin dito sa ating YouTube channel. So maraming salamat sa panonood nyo and see you on my next video at bye-bye! The printing shop ayos na sulit pa. The printing shop